Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin at humingi ng awa, biyaya sa ating Diyos. O Diyos, dakilang Ama, Hari ng langit at ng lupa, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Ikaw lamang po ang aming dinadakila, pinupuri at niluluwalhati ngayong umaga. Marapat ka pong sambahin ang lahat ng mga nilalang, lahat ng may buhay ay marapat po na magpuri at sumamba sa iyong pangalan. O Diyos, sa aming pong paglapit sa iyo ngayong umaga, hiniling po namin ang patuloy ng paggabay sa amin, tuloy na pagpapala sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Tuloy po ang banal na Espiritu ang kumilos sa aming puso't isipan upang ang mga salitang aming maririnig ay tanggapin po namin na may kagalakan. At patuloy po kami mapalakas nito at maitama ang aming mga puso. Tawarin niyo rin po kami, O Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, mga bagay na nagawa namin, at mga bagay po na hindi namin nagawa na iyong pinag-uutos sa amin. Alang-alang po sa iyong minamahal na anak na si Jesucristo, patawarin kami at linisin sa aming mga kasalanan. Kung marapat kami na tumulog sa iyo, magpuri sa iyo, sumamba sa iyo at maglingkod sa iyong pangalan. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, at ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan mula ngayon hanggang mamaya po at sa mga susunod pang araw na aming buhay. Purihin ka, O Diyos, dakilain at sambahin ang iyong banal na pangalan. Hiling po namin ang lahat ng ito sa pagitan ng aming Panginoon, tanging tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Napapanahon po ngayon na kung makikita po natin kung makakapanood tayo ng mga naglipa na mga faith healers sa mga evangelical and mga charismatic churches. Talagang talamak po sila ngayon sa social media. Yung nakikita natin ang mga bumabagsak, yung mga nakikita natin na kunwari ay parang nagka-convulsion. Pero sinasabi nila na iyon daw ay gawa ng banal na espiritu. At talamak din po sa evangelical churches, talamak din sa mga nagtuturo ng prosperity gospel na pag narinig ang word o ang pangalan ng Diyos na Jehovah Jireh o Yahweh Jireh ay para bagang isang mahika. Sa atin, kung bababasa natin ng aklat ng Genesis o ng Genesis, makikita natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ng Diyos na Yahweh Jireh or Jehovah Jireh. Na ibig sabihin ay the Lord will provide. Para sa kanila, ang ibig sabihin nito ay pagpakaloob ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ko, lahat ng mga hinihiling ko sa Kanya at lahat ng mga desire ko para sa aking pansariling mga adhikain o pansariling mga hangarin. Pero para sa atin, ng mga tunay na sumasampalataya kay Kristo, para sa atin na nakakaunawa nito, at para sa atin na mga nananampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga attributes na nakalakip sa Kanyang pangalan at sinasabi ng salita ng Diyos, ay kaibahan sa kanilang pananaw. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Genesis chapter 22, kabanata 22, talata 1 hanggang 18. Magpo-focus lamang po tayo sa verse 14, pero hayaan ko rin yung basahin ko sa inyo ang verses 1 hanggang 18. Genesis chapter 22, verses 1 to 18. Ito po ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Basahin ko po sa sariling wika natin. Genesis chapter 22, 1 to 18. Dumating ang panahon na sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunod. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno.
Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno. Dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos, babalik din kami agad. Pinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at ng sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama. Sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong, pero nasaan po ang tupa na ihahandog natin? Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at iniga sa ibabaw ng altar. Verse 10, kinuha niya ang itak at nang papatayin na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mo nang patayin ang iyong anak. Ngayon napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo pinagkait ang kaisa-isa mong anak. Verse 13, paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon, Yahweh Jireh, o magkakaloob ang Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihang sa bundok ng Panginoon may ipagkakaloob siya. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon sa Abraham mula sa langit. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nilang mga lungsod na kanilang mga kaaway. Verse 18, at sa pamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa mula sa bansa sa mundo dahil ikaw ay sumunod sa akin. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Kung titignan po natin, kung iisipin natin ang mga verses na nabanggit, na nabasa sa atin, dito sa Genesis, siguro ay mahihintatakutan din tayo o magugulantang tayo. Sapagkat makikita natin sa mga previous chapters na si Isaac ang ipinangakong covenant child o yung magpapatuloy ng lahi o ipinangako para sa magpapatuloy ng lahi ni Abraham, na siya ang anak sa pangako ng Diyos. At nakita natin sa Genesis 21 na siya ay pinanganak nga, natupad ang ipinangako ng Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng anak sa kabila na sila ay may unang katandaan ng kanyang asawa na si Sarah. At paulit-ulit na sinabi dito sa verses na ito na your only son, Isaac, whom you love. Ulit-ulit yun na whom you love, na iyong minamahal na kaisa-isang anak. At yung command na ito, utos na ito ng Diyos ay para bang katakataka. Bakit ipag-uutos ng Panginoon kay Abraham na ialay niya ang kanyang anak? Ano bang ibig sabihin nito? Bakit ba ito pinag-utos ng Diyos at bakit ba siya sinubok ng Diyos? Siguro kung titignan natin yung senaryong ito, let's try to imagine this, na siguro nagulat din sa Abraham. Pero nakita natin, walang sinabi dun sa text na nag-alinlangan siya. Sinabi doon, sumunod siya sa Panginoon.
At makikita natin sa text na ito, ano ba ang tinuturo sa atin ito? Kaya ang title po ng ating devotion ngayong umaga, yung Ebanghelyo sa aklat ng Genesis, ang pagsunod ni Abraham at ang pangako na pagkakaloob ng Panginoon. Titignan natin sa mga text na ito, sumunod si Abraham sa Panginoon. Hindi siya nag-atubili. Bagaman iniibig niya si Isaac. Siguro kung tayo yun, kung yung mga ama po sa atin dito, kung tatanungin po, tanungin si Tatay Mario, ihandog mo ba ang iyong anak? Marahil tayo bilang tao, masasabi natin, Panginoon, maaari bang iba na lang ihandog ko? Pero nakita natin ang katapangan at ang pagiging tapat ni Abraham sa Panginoon. At ito ang tinuturo sa atin ng text na ito. Na ang Diyos hindi gaya ni Satanas, hindi niya tinatempt ang tao. Ano ba ibig sabihin ng temptation at testing? Ano bang pinagkaiba nila sa dalawa? Ang temptation, ito ay pagtukso upang ng isang tao ay mahulog sa kasalanan. Gaya ng ginawa at patuloy na ginagawa ng Zablo at ng kanyang mga kampon. Ano naman ang testing? Titignan natin sa Bagong Tipan, iniulit ito ni Apostol Santiago sa James chapter 1 verse 13. Nasa sumusubok. Ngunit ano ba yung subok na ito? Pagsubok na ito, hindi upang tayo ay bumagsak sa kasalanan, kundi tayo ay mas mapatatag ang ating pananampalataya at mas lalong mahubog ang ating karakter bilang mga tagasunod ni Kristo. Hindi upang maging mas better gaya ng pinapangako ng mundo, kundi mas maging kawangis ni Kristo. At kung makikita natin sa mga verses na ito, ang tanong pa rin sa atin, bakit? Bakit nagawa ni Abraham na handa niyang ialay ang kanyang anak? Makikita natin ito sa Bagong Tipan. Makikita natin ito sa aklat ng mga Hebreo. Na bagaman siguro si Abraham nung una ay nagulat siya, ngunit ito ang mas malinaw na ibinigay sa atin sa aklat ng Hebreo. Na bagaman alam niyan na posibleng mamatay si Isaac dahil sa kanyang gagawin. May kita natin sa verses 17 to 19 ng Hebrews 11 kung bakit nagawa na sumunod ni Abraham. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Dito pa lang pinapakita na si Abraham ay naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Na kaya ng Diyos na kung kanya mang ialay at patayin ang kanyang kaisa-isa at uniko iho at minamahal na anak, ay muli siyang ibabalik ng Diyos sa kanya. At ano ang maaari natin makita dito at maaari natin may apply sa ating buhay? Kung tayo ay dumarating sa matitinding mga pagsubok,
mas lalo nating panghawakan ang mga pangako at ang mga salita ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago ng mga pangako ng Diyos sa atin kay Kristo na oo at amen. Pangalawa, kung nakita natin ang pagsunod ni Abraham, ano naman ang pinaka focal point ng text na ito? Ang provision ng Panginoon o ang pagkakaloob ng Panginoon. Hindi lamang natin nakita na handang ibigay ni Abraham ang kanyang uniko iho, ang kanyang kaisa-isang anak dahil alam niya at sumasampalataya siya na muli siyang bubuhayin mula sa mga patay kung matutuluyan ang kanyang anak. Ngunit hindi ito ang nangyari. Bago pa man niya itaas ang kanyang taba, nangako na ang Diyos na itataas niya sa krus ang kanyang anak upang maging kahalili natin. Bago pa man niya itaas o itinaas na niya ang tabak upang saksakin ang kanyang anak, hinintuan siya ng anghel. Sinabi ng anghel, nakita ko ang iyong pananampalataya. Hindi mo na kailangan patayin ang iyong anak. At habang umaakyat siguro sila sa bundok, kasabay nila ay may isang hayop. Nakasabay nilang umaakyat, isang ram, no, na umaakyat na nakasabay nila at ito ay naipit ang kanyang sungay. At nakita ito ni Abraham at ito ang kanyang inalay. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Na sa lumang tipan pa lang, unang-una pa lang ng aklat ng Genesis, hindi lamang ipinahayag kay Eva at Adan, gaya ng mga napag-aralan natin ng mga nakaraang devotions, na nagpahayag ang Diyos kay Eva at Adan ng mabuting balita, na ang isang binhi ng babae ay wawasak sa ulo ng ahas. Kundi dito din, sa mga latter part ng Genesis, makikita natin, let's take note of this, mga kapatid. Sa aklat na ito at sa buong Old Testament, tunay na nangyari ito. Ngunit nagpapakita rin ito ng mga bagay, nagpapahiwatig ito, it foreshadows things na mangyayari sa hinaharap. At ang pagkakaloob na ito ng Diyos, hindi pagkakaloob ng pansariling material para sa atin, para sa ating mga buhay. Hindi ko po sinasabi na masama ang maghangad ng mga kayamanan dito sa mundo, ng mga bagay na maaari natin magamit sa kapurihan ng Diyos. Ngunit ang sukdulang rason kung bakit tinawag siyang ang Panginoon ay nagkakaloob siya ng kahalili natin. Na tayong mga makasalanan, rebelde, sumuway sa Diyos, patuloy na sumusuway sa Diyos, ay may kahalili. Isang banal, kailanman hindi nagkasala, Diyos buhat sa Diyos, totoong Diyos mula sa totoong Diyos, sabi ng credo. Iniibig ng Ama mula pa noong unang walang hanggan. Katawang tao para sa atin. Pinapakita rito ang na si Isaac sa isang literal na bagay, isang literal na pagpapakahulugan ay ang Israel ng Diyos. Na bumaba sa Kanya o nagmula sa Kanya.
na sa kanyang laman ay nagpapatuloy ang orihinal na kasalanan na ipapasa at patuloy na itinataboy mula sa lupain ng pangako. Ngunit sa isang espiritual na pagpapakahulugan, si Isaac ay tumatayo bilang simbolo ng Israel ng Diyos, tunay at espiritual na Israel ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos, na nagmumula sa kanilang sumasampalataya at itinuring ng mga anak ni Abraham gaya ng napakinggan nating mensahe noon nung nakaraan sa mensahe ng ating kapatid na si Brother John. Na sila o tayo ay karapat-dapat na mamatay, hindi lamang mamatay sa pisikal, kundi ng spiritual, at lasapin ang galit ng Diyos. Ngunit ipinangako ito ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, na itinaas ni Abraham ang itak na sumisimbolo sa pagtataas din naman ng krus ni Kristo, na ang ibig sabihin, meron ng kahalili. Na sinasabi naman ni Juan na tagapagbautismo, masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang ating kahalili. Kahalili ni Isaac, kahalili ng mga hinirang ng Diyos. Ito ang pagpapakita. This is the great portrayal of the gospel in the Old Testament. Kaya masasabi natin, ngayon mga kapatid, na tumitingin naman doon sa tapos sa sakripisyo ni Jesucristo, ang Diyos ay nagkaloob at patuloy na nagkakaloob ng kanyang sarili sa atin. Sa papaanong paraan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, si Kristo ay napahayag. Sa pananalangin, si Kristo ay patuloy nating nakakaniig. At sa ano pa? Sa pagpartake ng mga sacraments, katulad na lamang ng Lord's Supper, na si Kristo ay ating ninanamnam spiritually and figuratively, not literally. At siya ay nakakadaupang palad natin sa kapag ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kay Kristo, maging isang matatag na pundasyon nawa ito sa atin. Na sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating isang linggong pakikitigma sa kasalanan, narito si Kristo, pinapahayag sa atin, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Iniaalay sa atin, hindi iniaalay sa atin gaya ng mga Romano Katoliko, kundi iniaalay sa atin upang maging lakas ng ating kaluluwa. At sa mga hindi pa sumasampalataya sa Kanya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Masdan mo si Jesucristo, siyang nagbuhos ng kanyang buhay para sa iyo. Magsisi at sumampalataya sa mabuting balitang ito. At sa gayon, hayaan niyo po magtapos ako sa isang doxolohiya. Isang doxolohiya na sinulat pa noong 2nd century. Ito ang tinatawag na Gloria Patri. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, from the very beginning, to the foundations of the world, up to Genesis, at to the New Testament hanggang ngayon. At it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Nawa patuloy tayong napalakas at napaalalahanan ng Ebanghelyo mula sa aklat ng Genesis. Tayo manalangin sa Panginoon. Diyos naming dakila at makapangyarihan sa lahat, Amang Banal, salamat po sa patuloy na paghahayag sa amin, patuloy na pangungusap sa amin ng iyong mga salita, patuloy na pagkakaloob sa amin ni Jesucristo na iyong minamahal na anak, na iyong iniibig noong una pa man, na patuloy mong iniibig
at ng tuwa at galak ng iyong sarili. Pinagkaloob sa amin, inialay sa amin upang maging handog na kahalili namin sa krus ng Kalbaryo, upang siyang lumasap, upang siya ang makaranas ng iyong puot, upang kami na iyong mga hinirang, upang kami na iyong mga makasalanan ay maging matuwid at maging banal sa iyo sa pamagitan ng kanyang katuwiran. Kaya Panginoon, patuloy po na sa aming mga nanghihinang kaluluwa, patuloy kaming napalakas sa aming mga puso, patuloy na lumalayo sa iyo, ay panumbalikin mo sa iyo, Diyos. Patuloy po nawa, pagkilos ng banal na Espiritu ay maging kawangis kami ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pagpatuloy po ng aming gawain, maluwalhati ka at madakila sa aming kalagitnaan. Purihin ka, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, sa pangalan lamang po ng aming Panginoon at aming tagapagligtas sa Jesucristo. Amen.